Talo si Tanggol Montenegro. Isang Guerrero na naman ang mamumuno sa atin sa bagong termino. Bakit ako natalo? Baka naman nilaglag mo ako, Roberto. Huwag mo akong gawin tanga. Tandaan mo, kahit wala akong pwesto sa gobyerno, ako pa rin ang makapangyarihan sa bahay nito. Mga Guerrero nanalo sa eleksyon. Sigurado ako naghahanda ng mga Guerrero para usubin tayo. Panahon na para sumpuin natin ang kriminal na pamilyang Montenegro. Kahit saan tayo pumunta, nakahanda ang mga pulis sa atin. Balik sa kanila, mga armas! Handa ang barikada. Anong bang oras? Luluso ang mga Guerrero! Rigor, ikaw ang mag-lead ng team para matapos na ang paghahari ng mga Montenegro. Ito na ang pinakamatinding laban natin, Tungkol. Ayaw ko man, pero kailangan ng pwersa mo. Isang beses mo kung Trinidor. Mapagkakatiwalaan ba kita uli? Opo, Papa. Handa akong ipagtanggol ang pamilya Montenegro. Huwag ako ipi! Puro pagmumukha ni Tanggol na nakapasyel sa bahay mo! Lumigil ka! Sayang, ha? Kayo, nire-represent namin sa mga Guerrero ang mga hikahos dito sa lugar natin. O ngayon, sa ginawa mo, lalo ka maghihikahos! Tita! Binoto ko Guerrero, ha? Huwag niyo akong kalimutan. Ay, naku, huwag kang mag-alala, Seni. Andun yung pangalan mo sa mga maliligtas. Ay, Sa Timaki pa! Bagsak na bagsak ang mga tao doon! Ito pa! Lahat sila nakatutok sa telebisyon. Ayun, nalaman tuloy nila. Natalo yung kandidato nila! Kawawa naman sila. Kaya, tayo na. Pasayahin na! Santino, malulungkot din kami na di nanalo si Tanggol. Ang kagustuhan niyang mabago yung Maynila, mukhang di na matutuloy yun. Ganoon talaga ang politika. Madumi. Pero ako, sigurado ako nagkaroon niya ng dayaan. Tsaka kung sino pa yung mga hindi matino, sila pa yung lagi nakakaupo. Kaya di tayo umuunlad eh. Yun eh. Panalo ni. Nung na-magic pa. Alam niyo, kahit na malayo ang loob ko kay Tanggol ngayon, nalulungkot din ako. Kasi alam ko yung nasa puso niya eh. Mga hangarin makatulong sa ibang tao. Kaya nakakatamad na talagang bumoto eh. Lalo na kung nagkakadayaan lang. Kung di tayo boboto sa susunod, mas walang pag-asa mabago ang bansa. Sana lang di makaupo ang mga nandaya sa eleksyon. tapos na! May nanalo na! Kami na! Alam mo, Santino, tama lang na natalo ang Kuya Tanggol mo. Karma yan sa mga kasalanan niya. Lalo na sa ginawa niya kay Edwin. Tama! Tama! Panalo nga kayo, Ma'am Marcia. Alam ko masaya kayo sa pagkatalo ni Kuya. Pero hindi niyo na kailangan ipagmayabang. Ay, bakit? Bawal ba? A free country! May mahina naman siya Tanggol eh.
Yun nga ba naman yung pamilyang walang nakakabuwag? Hindi talaga nag-iisip ng tanggol na yan. Walang isip yan eh. Pamayabang niyo yung panalo nila. Eh, dinaan lang naman yan sa pandaraya eh. Patas ang laban. Ano patas? Huwag kami ng Marsing. Bumibili ng boto yung mga girero at pinapadaan sa inyo. Bakit? Eh, di ba lahat naman ng politiko ganyan ang ginagawa? Hindi nyo talaga tinatangke, ha? Eh di inamin nyo na rin na nandaya yung pagbago. Makinig ka! Diskarte ang tawag dyan. Magaling dumiskarte ang mga gerero. Yang manok ninyo, si Tanggol, walang alam sa diskarte ng mga malalaki, matataas na tao kasi latak siya ng lipunan. Kagaya ninyo! Mang Marsing, suportado yung mga gerero dahil katulad nyo sila. Mga manggagancho, magnanakaw. Tahimik! Tahimik! Sige, para matapos na ito. Nagpunta kami dito hindi para hingiin ang inyong congratulation. Hindi. Nagpunta kami dito para lang sabihin sa inyo, sorry for your loss. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo? Ang sinasabi ko, sorry, talunan kaya! Sige, makas kayo! Mga baliktay, mandambong! Mang Marsing! Mang Marsing! Mang Marsing! Mang Marsing, sandali! Mang Marsing, sana huwag niyo mga kami kalimutan sa ayuda, ha? Huwag kalimutan, huwag kayong sip-sip, huwag kayong balimbing. Doon kayo sa kandidato niyong talunan. Doon na kayo! Grabe ka kasi, Mang Marsing! Panalong-panalo tayo. Panalong-panalo tayo. Pero yan lang dapat sa mga kumampiti Tanggol. Maturuan ng leksyon. Ngayon, alam na nila, hindi sila dapat tumataya sa mga bulok. Di ba? Oo! Guerrero! 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 Lieutenant Victorino, may malaking operasyon na pinag-uutos si Mayor Roberto. Ang pagdakip kay Tanggol Montenegro at sa sindikato ng pamilya. Nakita ko nga yung ilang files ng mga Montenegro. Big fish to, ah. Ikaw tinawagan? Alam ba nila kung anong rango mo? Alam ko may pagka-personal sa iyo, Totoy. Dahil dati kang ama-amahan ni Tanggol. May kinalaman ba to dito? Tao ng serbisyo to, sir. Sakot sa tungkulin ko bilang isang polis. Ako po ang inutusang mamuno ni Mayor Roberto. Hinahanda niya mga polis para sa pagsalakay bukas. Ikaw? Meron tayong chain of command dito, di mag-iba. Hindi ko ayan na isang corporal lang ang hahawak ng ganito kalaking operasyon. Mawalang galang na, sir. Pero matagal na pinagkatiwala sa akin ni Mayor Roberto ang pagdakip kasama ni Tanggol Montenegro, si Ramon. Reputasyon ko pa rin.
at pangalan na nakasalalay dito. Ako ang OIC, ha? Paano ko pumalpak yung operasyon mo? Sir, kahit mababa po ang ranggo ko, kaya kong patunayan na mahuhuli at magbabayad sa batas sa mga Montenegro. Handa ako ibuwis ang lahat para mapanagot sila. Pagkatiwalaan niyo sana ako. Katulad ng pagtitiwala sa akin ni Mayor. Kaya mo? Sige, handa mo ang team bukas. Salamat, sir. Hahayaan ko munang ikaw ang magpagod, di magiba. Pero akin ang operasyon na ito. Si Hector Victorino ang makikilala na lahat na siyang tatapos sa kasamaan ng mga Montenegro. Kuya, why aren't you happy? We won. Hindi tayo napahiya. Miguelito, ngayon hindi lang sarili mo ang bitbit mo. Bitbit mo ang buong pamilya. Dapat handa kang harapin ang lahat ng sakripisyo para sa pamilya natin. I'm born ready, Kuya. Anong ibig mong sabihin sa mga sakripisyo? Like hurting the ones you love? I know what you did, Kuya. Alam ko na sinadya mong pagtalo ni Papa. Okay na rin yun. Sobra na rin yung matandang yan eh. Tsaka di ba matagal na siyang retired? Di manahimik na siya dito sa bahay. So do tell, Kuya. Was it your doing? Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong na yan? Well, then, if that's the case, Kuya, thank you for making Papa lose. After all, alam natin lahat, hindi ka laban ng turing niya kay Tanggol. So it was for the best, Kuya. Nawawalan ng kapangyarihan ng matandang yon. Hanggang nandyan si Tanggol, hindi natin siya mabubura sa isipan ng Papa. Dahil sa kanya, pamilya ang turing niya kay Tanggol. Hindi mo rin naman mapatay-patay yung Tanggol na yun. Napakadulas ng animal na yun. We need to eliminate the Montenegros. But most especially, Tanggol. Swinete lang sila, Kuya, nung hindi nila tayo napatay, nung sumugod sila dito. But it's our turn now. It's time for payback. Ngayon, tatlo tayo nakaupo sa pwesto. Magbabayaran nila lahat ng paninira na ginawa nila sa pamilya natin. At gagawin ko ang lahat para isa-isang tumumba ang mga Montenegro. Oh, teka lang ah. Baka nakakalimutan nyo. Sabi ng tatay nyo, wag na wag nyong gagalawin si Tanggol at si Marites. Pag nalaman na yan.
Wala nang kapangyarihan ang papa sa pamilyang ito. Kung malaman man niya, huli ng lahat. Sa mga bata. Ninong, nandiyan ako sila Tanggol. Makinig yung lahat. This mansion has stood many generations. Marami na nagtangkang sugurin ang mansyon na ito. Pero wala sa kanilang nagtagumpay. Dahil sa tapang natin lahat. Hinaman, hinahawan ng kapangyarihan natin ang mga ambog na mga girero na yan. They think they can outsmart us. They think they can destroy us. Pero nagkakamali sila. Dahil isa lang ang layunin natin. Isa lang ang puso natin. Tayo ang puwersa Montenegro. Kakatok ang mga girero. Papapasukin natin sila sa impyerno at walang makakalabas sa kanila ng buhay! Nakahanda na ba kayo lahat? Yes, boss! Magsikalat na! Lo. Papa, pwede ko ba kayo makausap? Gusto ko sana humingi ng kapatawaran sa inyo sa nagawa ko. Hindi ko po kayo gusto saktan o traitor rin. Ayaw din sana kitang saktan. Pero masakit. Ang ginawa mong pagtataksil, sarili mong pamilya. Traitor mo. Tanggol, sa ginawa mo yan, pinakita mo mas importante sa'yo ang ibang tao kaysa sa sarili mong kadugo. Bali, wala kami sa'yo. No. Sana ho mapatawad niyo ako. Iniisip ko lang po ang kapakanan ng mga tao. Ayoko lang ho masira ang buhay nila. Nang dahil sa drogang binibenta niyo. Tingnan mo yung nangyari sa atin. Dahil sa prinsipyo mong yan, muntik na tayo mag-ama. Ngayon, sabihin mo sa akin, kinahiya mo ba maging isang Montenegro? Hindi ho, Papa. Hindi ko kinahiya na maging isang Montenegro. Sa totoo po, yun ang pinakamasayang araw ko nung kinilala niyo ako bilang anak. Pero Papa, patawarin niyo ako. Dahil hindi ko talaga makukonsinti yung pagbibenta niyo ng droga. Sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon para makabawi sa inyo. Ito na ang pagkakataong putunayan yan. Ipaglaban mo tayong mga Montenegro.